Kapag sinabing King of Underbone ng Raider 150 ang unang-unang pumapasok sa isip ng karamihan, sumikat din ito dahil sa bilis at lakas ng makina nito. Maraming tao ang gustong bumili at magkaroon ng motor na to, pero dahil nga sa presyo nito di lahat ng tao kaya bumili nito. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang tatlong motor na kamukha ng Underbone King o Raider 150. Bago tayo magsimula pa-subscribe naman at pa-click na rin ng notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Naabot na nga natin ang 500 subscribers kaya kung di ka pa nakakapag-subscribe pa-subscribe naman para matulungan mo rin ako na maabot ang 1,000 subscribers. Ang unang pag-uusapan natin ay ang Rusi DL150. Sa mga taong gustong magka-Raider at medyo tight sa budget, ang Rusi DL150 ay ang pinakamurang motor na kamukha ng Raider 150 first generation. Pinopormahan ito na parang Raider 150, pinapalitan din ito ng ulo at ginagawang Raider 150 Reborn, sakto sa mga gusto ng budget meal lang na motor pero maporma. Ang estimated price nito ay 54,000 pesos na murang-mura na kumpara sa Raider na nasa 100,000 pesos, pero don't expect too much sa motor na to dahil mababa rin ang presyo. Sa mga kapos sa budget dyan, magandang alternative na to sa Raider 150, ang motor na to ay naka 5-speed manual transmission, naka monoshock, naka mags tube type tires, naka carburetor at air-cooled. Ang braking system naman nito ay parehong disc brake front and back, sulit na yun sa presyo nitong napakamura. Ang sunod na motor sa ating listahan ay ang Typhoon 150 ng Motopush. Di natin maitatanggi na kamukha ito ng Raider New Breed ng Suzuki. Kung gusto mo ng Raider look-alike at kapos ka sa budget, ito ang motor na para sa'yo. Ang estimated price nito ay 45,000 pesos lamang. Pinapalitan ito ng rim set para mas magmukhang Raider New Breed, pero ang pinakasikat na porma dito ay ang Typhoon 150 Raider Reborn build, kung saan pinapalitan ito ng ulo at pinupormahan para maging Raider 150 Reborn o kung tawagin sa panahon ngayon ang Raider 150 Carb. Ang specifications naman nito ay naka-manual transmission, naka-carburetor, naka-5-speed gear, may fuel tank capacity na 4.6 liters, naka-mags, naka-monoshock, naka-front and back disc brake na rin, kaya kung gusto mong magka-Raider at tight ka sa budget, pwedeng-pwede na sayo ang motor na to. Ang pangatlo sa listahan natin ay ang Euromotor Sport R125, ang motor na to ay parang Raider J na nilagyan ng Raider FI na ulo. Alam ko hindi 150cc ang motor na to, pero aminin na natin na kamukhang-kamukha nga nito ang Raider FI. Kapag nakasalubong mo nga ito sa kalsada, mapagkakamalan mo talagang Raider 150 FI, mapapansin mo lang na di ito Raider kapag naka-sideways. Ang estimated price nito ay 50,900 pesos, okay na rin ang motor na to pang daily. Ang motor na to ay naka-carburetor, cooling system nito ay air-type, naka-front disc brake at drum brake naman sa likod, ang tank capacity nito ay 4.5 liters. Kung kayo ang papipiliin, alin sa tatlo ang pipiliin nyo, ang Rusi DL150, ang Motopush Typhoon 150 o ang Euro R125, comment down below. Bago tayo magtapos, shoutout sa mga sumusunod. Salamat sa pagsuporta nyo, at sana dumami pa tayo. Salamat sa panunood.